So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So kung nagbabalak kang bumili ng isang carbon frame, mapa MTB man yan o road bike, pero wala kang idea kung ano nga ba talaga yung mga pwede mo mapala sa paggamit nito, well wag kang mag-alala dahil para sa'yo yung video ito. Dahil sa video ito sasabihin ko yung mga na-experience ko sa loob ng 3 taon na paggamit ko ng mga carbon frames. So bale sa loob ng 3 years nagkaroon ako ng 2 frame, nandyan na nga yung isang MTB at isang gravel bike. So magkaibang klase ng bike yon. Although kahit mga personal experience lang naman yung sasabihin ko dito, malaki pa rin kasi yung chance na maranasan nyo itong mga bagay nito kapag gumamit na kayo ng carbon frame. So okay, simulan na natin. Okay, so bali hatiin natin sa dalawa yung video ito. So bali magbabanggit ako ng ilang mga advantages and disadvantages ng isang carbon frame. So unahin muna natin yung mga advantages. So ayun, bali ang pinaka main advantage talaga ng carbon frame kung i-compare sa ibang frame materials is yung kanyang weight. Dahil mas magaan pa rin talaga ang isang carbon frame kung ikukumpara sa ibang mga klase ng frame materials gaya ng steel, aluminum, titanium, and kung ano-ano pa mga nag-i-exist dyan sa tabi-tabi. And sa mga hindi nakakaalam, ang advantages naman ng magaan na bike is mas madali itong i-handle, mas madali mag-accelerate, tapos mas magandang ipa-jack dun sa mga ahon. Kaya dun sa mga hindi ganong kalakasan may mga advantages talaga. And halos karamihan din ngayon ng mga ginagamit sa karera ng mga professional puro carbon frame na talaga. And kung masyado kang bitter, sasabihin mo magpalakas na lang ng tuhod. Kaya mo lang naman nasasabi yan dahil hindi kaya ng lifestyle mo Pero sabihin natin na mayaman ka and kayang-kaya siya ng lifestyle mo, baka for sure bumili ka kahit isa. So no offense, pero yun lang yung totoo. So pangalawang advantage na naranasan ko dito is napakahusay nito mag-absorb ng vibration. Dahil guys, nagkaroon kasi ako ng steel, aluminum, and then ngayon nga carbon. And sa lahat ng bike na yun, yung carbon pa rin talaga yung pinaka-the best mag-absorb ng vibration. So halimbawa, 'di ba, yung mga kalsada dito sa Pilipinas, although kahit hindi naman lubak, pero napaka-vibrate masyado. Tapos yun na nga, minsan mapapadaan ka talaga dun sa mga kalsadang hindi naman sobrang lubak pero medyo yun nga, bungal-bungal na. So doon bagay na bagay talaga yung carbon kasi mas ma-absorb nito yung vibration ng kalsada. Kaya nga yun nga, dati gumagamit ako ng steel, ng aluminum. Noon wala naman sa akin yun, hindi ko ramdam noon. Pero pagkatapos kong gumamit ng carbon, tapos gumamit ulit ako ng aluminum, ayun, ramdam na ramdam ko na yung pagkakaiba. And then ang reason naman kaya naman siya nagiging mahusay mag-absorb is ang carbon kasi nagpe-flex kasi siya kumbaga mas malambot kasi siya ng konti kumpara sa, hindi naman yung malambot na yung mahuna na diba, pero subukan mong tiinan ng buong katawan mo yung carbon, maramdaman naman parang magpe-flex siya. Medyo may pagka-flexible kasi ang carbon kaya ayun, nakakapag-absorb siya ng shock. So pangatlong advantage naman ng isang carbon is mas komportable siyang gamitin. Well, dahil na nga rin yan doon sa unang dalawang nabanggit ko kanina. Unang-una, since dahil magaan nga siya, mas madali siyang iahon, mas maganda rin yung response niya sa mga paliko, and then mas stable din siyang gamitin. Tapos, ayun, nag-absorb pa nga siya ng vibration ng daan. Kaya ang resulta, mas nagiging komportable siyang gamitin kung ikukumpara sa iba. So dumako naman tayo sa mga disadvantages ng isang carbon. So pinakauna na nga dyan is yung kanyang presyo. Well, napakamahal pa rin talaga ng mga carbon frame. Even yung pinakamurang carbon mas mahal pa rin talaga compare dun sa medyo mid-range na ng mga aluminum frame. Lalong lalo na nandito tayo sa Pilipinas. Although hindi ko naman sinasabing mahirap ang Pilipino, pero ang napapansin ko lang naman talaga sa Pilipino is gusto lang talaga natin ng mga makasulit tayo sa ating pera. Or isa rin sa mga dahilan kaya natin hindi ito mabili is dahil hindi kaya ng ating mga puso, dahil siguro hindi nga naman natin talaga kailangan ng carbon. Kasi pagdating sa usapang pera, napansin ko lang din yan na actually ang Pilipino hindi naman talaga naghihirap. Biruin mo, halos karamihan naman ng mga Pilipino nakakakain ng 3 beses sa isang araw, may bahay na natutuluyan, nakakasurvive sa mga bills. Well, except na nga lang yung mga talagang mahirap talaga. Pero ayun nga, siguro dahilan lang kaya natin sinasabing mahirap tayo is baka marami tayong gustong makuha sa ating mga buhay, 'di ba? Na unfortunately hindi naman natin talaga kailangan, at the same time hindi rin kaya ng ating mga lifestyle. Kumbaga pang social climb lang. So ayun, ba't ba tayo napunta dito? Pero ayun na nga, ang akin lang naman, wag niyo naman guys siraan yung mga bike
kung hindi nyo kayang bilhin. Huwag nyong hanapan ng mga butas para lang pampalubag loob nyo dahil hindi nyo kayang bilhin or kung ano pa mga reason nyo. Dahil yung mga yan kasi, mapamura man o mahal, may target market kasi yan. Kung masyadong mahal para sa'yo, ibig sabihin hindi yan para sa'yo. Dahil kung alam mo naman na kailangan mo talaga yung isang bagay kahit gaano pa yan kamahal, makukuha at makukuha mo yan kasi alam mong kailangan mo. Kaya pansinin mo, kahit hindi naman tayo ganong kayaman, minsan nakakabili tayo ng mga bagay na mamahalin gaya ng mga motor, kotse, minsan kalabaw, kasi alam nating kailangan natin Kung talagang nasa puso natin yung isang bagay na gusto nating makuha, naniniwala ako na makukuha at makukuha mo yan. Pero minsan kung sinasabi mo na kailangan mo pero 'di ba parang unmotivated ka na makuha yon, ibig sabihin baka hindi mo pa kailangan talaga. Yun lang po yun. So pangalawa naman sa napansin ko dito, although alam kong baka mabash ako ng iba dito pero ito real talk lang din. Napansin ko lang din talaga sa carbon is mas fragile ito kung i-compare sa ibang materials. Now pagdating naman sa pag-absorb ng weight, wala namang problema ang carbon kahit gaano pa kalaki yung sasakay, kahit gaano pa kalaki yung or kabigat yung ilo-load mo sa carbon bike mo. Wala naman naging problema Usually, nagiging problema ko talaga sa carbon pagdating sa durability is yung pag-absorb niya ng impact. Now, naalala niyo kanina may nabanggit ako tungkol sa sa vibration kasi kaya maganda mag-absorb ng vibration ng isang carbon dahil nagfe-flex ito. Well, pwede rin kasi maging disadvantage yun For me lang naman. Kasi parang yung nakakailang lang din minsan pagka yung madadaan ka sa mga matitinding lubak, yung parang akala mo mababali yung bike yun, may mga ganong feeling lang. Although hindi naman sa dinidiscourage ko kayo, pero sinasabi ko lang naman yung mga napapansin ko para alam nyo, hindi kayo magulat pagka nagkaroon na kayo ng ganto. So hopefully na hindi kayo ma-discourage dito sa sinabi kong ito, and nawa ay malaman nyo pa rin talaga yung purpose nyo kung bakit kayo bibili ng isang carbon. Dahil kung malalim talaga yung purpose mo ng pagbili ng carbon, or hindi ka na hype lang, naniniwala ako na hindi makaka-apekto para sa'yo yung sinabi kong disadvantages nito. So ito, hindi na ito part ng advantages and disadvantages. Bale, depende na sa inyo kung paano nyo ite-take itong mga iba ko pang sasabihin. So bale, may mga ilan lang din ako napansin sa paggamit ng carbon. So bale, pinakauna na nga dyan is mas maingay ito kung i-compare sa ibang frame material. Bale, pitikin mo lang ito ng konti, napakalutong ng tunog niya. Kaya nga 'di ba guys, nauso dati yung yung meme, yung carbon lodi. Kasi yun nga pitikin mo lang siya pagkaingay niya talaga. Unlike sa iba, hindi naman umiingay ng ganun yung yung steel, aluminum and titanium. Pag pintik mo, wala, parang tunog lang ng bakal. Pero ang carbon talagang ang ingay talaga Tapos ang matindi dito, nakakatawa pa, pagka nadadaan ka doon sa mga putikan, tapos natatalsikan ng mga medyo tumigas na ng mga putik yung ilalim ng frame, tutunog din siya. So yun, nagrarate. So yun, bali maingay talaga yung carbon frame kapag napipitik or kung ano mang may nadadampi sa kanya. So bali pangalawa, yung tungkol naman ito dun sa kanyang seat post. Bali kung gagamit ka dito ng carbon to carbon na seat post, kailangan mo muna siyang salpakan ng carbon paste or yung carbon paste na ipinapahid para hindi dumulas. Although dati nung binuo ko yung Trifax, wala pa akong carbon paste nun Bale guys, ang ginamit ko lang nun is toothpaste and gumana siya. Pangatlo naman, kapag magkakabit kayo ng mga tornilyo dito, kailangan nyo pa rin gumamit ng torque wrench para matansya nyo yung tension ng tornilyo. Kasi pag yan hindi nyo tansya, pag hula-hula lang, malaki yung chance na pumutok yan.